Assalamualaikum, aking mga mahal at ginagalang na kapatid na Muslim, lalong-lalo na sa One Bangsamoro National Coalition for Sara Duterte. Tanggapin po ninyo ang aking pakikiisa, paggalang, respeto at pagkilala sa paglulunsad ng inyong grand launch ngayong araw para suportahan si Presidente Inday Sara Duterte. Lalo tayong magbuklod-buklod, lalo tayong magbigkis-bigkis, magkaisa, ating protektahan, ating ipagtanggol, at ating itaguyod ang ating saligang batas na winawalang hiya ng kasalukuyang Marcos Jr. Administration. Huwag tayong papatakot, huwag tayong papasindak, at patuloy tayong maging maisog. Muli, tanggapin ninyo ang aking pagkilala, pagbati, at ang aking paggalang sa ngalan ng hakbang ng maisog. Ako po muli, ang inyong kaibigan, Attorney Vic Rodriguez, Pilipino, abogado, katulad ninyo sa One Bangsamoro, maisog. Alright, so pasalamatan natin si Attorney Rodriguez sa kanyang mensahe. Definitely his words really added to the valuable insights sa ating gathering. At this juncture, magpapatuloy tayo at this time we're going to listen to the message of Attorney Araylito Bobet Torion. Okay, so here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My hats off and Eid Milad and congratulations to One Bangsamoro Coalition for VP Inday Sara Duterte. Congratulations indeed to you, my brothers, and for deciding to stand up for our beloved VP Sara Duterte. Ako po ay nasisiyahan na kayo talaga ay tumindig at ipaglaban po ang kapakanan ng ating bayan at ng ating bansa, and especially para kay VP Sara Duterte. Salamat po sa inyong mga kapatid kasi kayo ang nagiging haligi ng suporta ni VP Sara Duterte not only before but also now and in the future. My apologies for not being there. Alam nyo naman na ang daming nangyayari ngayon, daming sinasalakay, pinapasok ng mga bahay ng mga walang kinalaman sa kaso ni Senator Bato de la Rosa, and I have to attend to all these concerns, and that is why I decided not to go to Manila. Kaya ipagpaumanhin niyo po mga kapatid na wala ako dyan. Pero gusto ko pong ipaabot, especially to the lead convener, sa aking magiting, gwapo na kapatid, Alan Balangi. Thank you very much for your leadership. And thank you for all the conveners of this first ever convention for One Bangsa. This shows that all brother Muslims are united to support what is for the best interest of our country. Salamat po talaga sa inyo. Kaya ito yung kaibigan, ito yung kapatid na ipinapaabot po sa inyo ang aking suporta at ang aking panalangin na sana nawa ay pagpalain tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at magiging successful ang lahat nating mga ginagawa para sa ating bansa. Mabuhay po kayo mga kapatid kong sa pananampalataya, and thank you very much. Ito po yung kapatid, si Attorney Israelito Bobet Torion, nagsasabi sa inyo, Alhamdulillah, MashaAllah for standing up for our country. Salamat po. Alright, palakpakan po natin si Attorney Torion para sa kanyang mensahe. And we got you, sir. We understand for you not being here for some reason. Okay, so at this time, let's pave this way for a message of support, this time from Attorney JB Hinlo. Attorney JB Hinlo. Mayong adlaw sa inyo tanan. Ako po si Attorney J.V. Hinlo, isa sa Duterte 10 at ang PDP Laban Deputy Secretary General for the Visayas. Gusto ko lang pong batiin at i-congratulate ang pagbuo ng grupong
One Bangsamoro National Coalition for Sara. Tama lang po na magkaisa po kayo para lahat tayo ay mag-prepare at magpalakas ng hanay para sa 2028 mailuklok natin si VP Sara sa Malacanang. Kaya po, Mindanao, ulitin niyo po ang ginawa natin noong 2014 hanggang 2016. Nagkaisa po kayo para po mailagay ang First Mindanaoan President, ang ama ni VP Sara na si former Mayor and President Tatay Digong. Alalahanin niyo rin ang nagtraidor sa ating kausa na siyang tumalikod sa kay Tatay Digong. Huwag niyo na silang suportahan sa susunod na mga eleksyon. Malaking bagay po ang ating pagkakaisa para magkaroon sa ulitin ng presidenteng galing Mindanao at yan po ay si VP Sara. Ako po ay taga Bacolod City, Negros Occidental, dito sa Visayas. Pero isa po ako sa nakikiisa sa inyo at kaibigan ng Mindanao na sumusuporta sa kay Vice President Sara Duterte. Mabuhay po ang One Bangsamoro National Coalition for Sara. Mabuhay po ang Pilipinas. All right, thank you so much, Attorney JB Hinlo. All right, so at this juncture, ladies and gentlemen, let's pave this way for also another video message from Attorney Jimmy Bundok this time. Magandang araw po. Ito po si Attorney Jimmy Bondok at bago po ako bumati, ako po ay humihingi ng inyong pag-unawa dahil ngayon pong May 31 ay kaarawan ko rin po katulad po ni Ma'am Inday Sara, kaya po ako ay hindi nakadalo sa inyong grand launching. Bagamat wala po ako dyan, alam na alam po ni Sir Alan ang aking pakikiisa sa inyong lahat and our shared commitment. Kaya gusto ko pong batiin kayo, lahat po ng dumalo sa grand launching ng One Bangsamoro National Coalition for Sara Duterte. Napakahalaga po ng ginagawa ninyo para po sa proteksyon hindi lamang po ng isang tao, kundi po sa kinabukasan ng Pilipinas. Alam po nating lahat ang nangyayari ngayon sa politika, pero bagamat bumibigat po ang laban, wala pong susuko, wala po sanang mapanghinaan ng loob dahil I am so certain in my heart that the good Lord is on our side. Dahil tayo po ay wala pong hinahangad para sa sarili natin, kundi para lamang po sa katwiran at kinabukasan ng ating bayan. Happy birthday din po kay Ma'am Sara Duterte, and I am sure that your grand launch of this coalition will bear much fruit, not just for us, but for the nation. Maraming salamat po. All right. Maraming salamat. And this time, we're going to listen to a video message from Kong Mike Defensor this time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Congratulations to the One Bangsamoro National Coalition for Sara Duterte on your grand launching. May this gathering strengthen unity, promote peace, and inspire greater service to the Bangsamoro people and the entire Filipino nation. Together, let us continue working for progress, justice, and genuine development for all. My warmest greetings and best wishes for a successful event. Mabuhay ang Bangsamoro. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kong Mike Defensor, dahil sa iyong mensahe at nadagdagan yung mga insights patungkol sa paano ba i-strengthen yung ating coalition for Sara Duterte. Alright? So, nauna yung, yan ang bang sinasabi natin? Yan yung hybrid. Meron tayong, di ba, hybrid. It's a combination of online at saka in-person. So, ngayon naman, dadako tayo sa in-person naman na pagsasalita. Yan ang bang sinasabi natin eh.
may hybrid tayo, sinusulong na matagal na. Okay? Kahit sang parte ng mundo, meron talagang hybrid. Di po ba, Ma'am Attorney Guanzon? Meron talagang hybrid. Bakit ba? Hindi natin maintindihan. Ayaw nilang hybrid. Di ba? Masyadong makaluma, makatraditional. Yan ang sinasabi natin nauna yung video, ngayon susunod na in person na. Kaya, ladies and gentlemen, okay, at this juncture, we would like to listen to a message of support in person, okay, from Attorney Rowena Guanzon, also a party representative. Sa liwanag ng kapayapaan, walang maiiwan. Sa bawat hakbang, bitbit ang pag-asa. Pagkakaisa at katarungan sa ating bansa. Assalamualaikum. May peace and justice be upon us all. Even if we have no justice under BBM's administration, we should always pray for justice and social justice, because that is what all religions profess and teach us, to love one another and be fair and just to everyone. Both Muslims and Christians come from the Abrahamic religions. So we are really sisters and brothers. And aside from that, I have to tell you now, and I have to declare, that I am an indigenous person to the 5th degree, because I am a 5th generation Bukidnon Magahat from Negros Occidental. I have been, what do you call this? Nabasbasan na po ako, at ang pangalan ko po sa Magahat Bukidnon ay Bae Suprema. Kaya, alam niyo po mga Magahat, kaya po sila considered na pinasahi or extraordinary na tribe sa mga Bukidnon. Alam niyo yun kung bakit, di ba? Kasi namumugot kami ng ulo. Kaya we are called Magahat. It used to be a badge of honor among indigenous people in the mountains. The Magahat is a part of the Bukidnon tribes. It's a sub-tribe in Negros Occidental, and I think part of Mindanao also. So, binabati ko po ang One Bangsamoro Coalition para kay Inday VP Sara. At salamat, Alan. At lalo na, pasalamat tayo na kahit wala po dito si VP Sara, ay happy birthday sa kanya. At nandito naman si Vice Governor Mark Libiste para mag-deliver ng message niya. At of course, kaibigan ko si Danny, nasabi ko kanina, ba't may mistiso dito na Muslim? Yeah. Because you know, Danny has foreign blood. He is half Turkish, correct? Yes, he is half Turkish. Yes. But he is Filipino, natural born. And of course, the last but certainly not the least, your godfather, my godfather, our godfather, Governor Chavit Singson. Ngayon ko lang po nakilala si Governor Chavit Singson itong taon na ito. Pero sabi ko, kung siguro ako'y naging Ilocano, siguro ito ang naging tatay ko. Total, marami naman siyang anak eh. Dagdagan na lang niya kung ako'y naging Ilocano. Diba? Salamat po sa One Bangsamoro dahil ito po ang pagkakataon na tayo talaga ay magkaisa. Hindi lamang po sa ating mga kapatid na Moro at Muslim, kundi sa ibang pong mga kapatid natin sa Mindanao, lalo na kung saan tayo ay neighbors natin sila. Marami pong Ilonggo sa Mindanao. Sa Cotabato, damo Ilonggo, damo Tikalon. Kaya kami po mga Ilonggo, bata pa ako na nag-orientation na ako sa parents ko,
that there are various kinds of people, there are various religions, and they were always welcome in our house, including yung mga monks na naka-orange, gani. Yan. So, because at the time, in the 1970s, Gob, wala namang hotel, di ba? Yung mga foreigners, pag nag-i-English, hinatid ng tricycle driver sa bahay namin. Kasi English-speaking yung parents ko. So, mabata pa ako, marami na ako nakilala na tao na iba-iba ang mukha, iba-iba ang kulay, at iba-iba ang relihiyon. Pero ang mga Muslims talaga ay traders. Kaya hanggang ngayon, I keep it close to my heart some things that my mother bought from these Muslim traders, and I still keep them in our house. And so, kung titingnan mo talaga, minority ang Bangsamoro, minority. Minority, pero ang contribution niya sa ekonomiya ng lokal ay malaki. Kasi sila ang nagpapaikot ng pera by trading. Ang problema ngayon sa BBM administration, wala nang pera umiikot dahil namaleta na nila. Kung titingnan mo ang unemployment ngayon ay 2.4 million ayon sa Philippine Statistics Authority. At sa Mindanao, nagtototal yan ng 300,000. Wala pa ang SOC Sergeant. Kung isama mo ang SOC Sergeant at Zamboanga, ang total unemployed na sa Mindanao ay 500,000 people. Of the 500,000 people, how many of those are Moros? Probably 90%. Because, why? Because for a long time, these governments have neglected the Bangsamoro people in terms of education, in terms of wealth distribution, in terms of justice, social justice, and have marginalized them from judicial, political, and judicial decisions in our country. Naalala niyo ba yung Memorandum of Agreement niyo? Naalala niyo yun? Kasi inaral namin yun eh. Nasa libro ko yun sa local government. Lahat ng mga sinasabi ko na noon, kaya nung nagkampanya talaga, anti-Marcos pa rin ako kasi sabi ko, wala talagang ginawang tama ang Marcos para sa mga tao, lalo na sa Bangsamoro. Isang example lang po, yung Sultanate of Sulu. Sino po taga Sulu dito? Medyo malayo Pupunta kami doon ni Governor. Kasi gusto namin yung malalayo eh. May aeroplano siya eh. Yung Sultanate of Sulu, meron na po silang bagong sultan, hindi naman bago, matagal na yan. And they really function as a royalty clan, hindi po ba? Yun ang leader nila. They were promised by Ferdinand Marcos recognition. They were promised recognition. Nakita ko pa yung picture eh. Niloko lang sila ni Ferdinand Marcos. Ganon din ang ginawa ni Bongbong sa kanila nung nagsenador si Bongbong Marcos. Ni-remind nila siya na yung pong tatay ninyo, he promised us this, baka naman po senador ay matulungan nyo rin kami. Binola rin sila ni Bongbong Marcos. Hanggang ngayon, ang Sultanate of Sulu is still seeking what most of you are seeking. Di ba? Recognition as a people, as loyal, courageous Filipinos. Ito pong pinaglalaban ng One Bangsamoro ay hindi dapat natin kalimutan na ito ay isa sa mga dahilan kung bakit talaga po may problema pa rin tayo sa peace sa Mindanao. At kung sabihin natin na hindi yan nangyayari, ay nagsisinungaling po tayo. Kaya kailangan po talaga na yung organization ninyo ay sana mapalawak nyo pa, hindi lamang sa eleksyon, kundi para sa kaalaman. That this young Bangsamoro will have the social awareness to continue what we are all aspiring and fighting for. And that is why we should support
Inday Sara for president in 2028. Why? Because she has been mayor. She knows what the Muslim and the Moro people aspire for. She has compassion for the poor. And certainly, because she's a lawyer, our president must be knowledgeable of the law and justice. Hindi po ba? Marami po kasi dyan gusto rin magpresidente. Hindi na ko naman po sinasabi na kaming mga abogado lamang ang may alam. Pero mas may alam kami kaysa inyo. Huwag naman masamain na sinasabi ni Senator Marcoleta na yan kasi problema kung walang legal background eh. Yan talaga ang problema na kung ayaw nyo po tanggapin yan, mag-aral na lang po kayo ng abogasiya. At mag-bar exam din po kayo kung hindi ba dudugo yung mga ilong at tenga nyo. At kung kayo ay abogado na, ay pwede nyo na po kaming sigaw-sigawan dyan. Huwag naman po ninyo kaming sigaw-sigawan dyan sa Senado, lalo na pag kami Muslim at gwapo. Wala kami yung karapatan dyan magsigaw-sigaw sa amin dahil mas gwapo kami mga Muslim sa iyo. Doon pa naman nabilib ako kay Senator Robin Padilla na nagtimpi talaga siya. Alam mo, sabi ko, hindi ko binoto to, pero ngayon iboboto ko na to eh. Oo. Kasi tingnan mo naman yung ano niya, demeanor niya, ganon-ganon. He is very respectful. Ha? He's very respectful. He is very, what do you call this, cooperative. Ha? Hindi siya nangaaway. Habang inaaway siya, nagtitimpi talaga siya. Oh. Kikita ko eh. Kung ako yun, sigaw-sigawan ako, linte. Matabog ng talinga niya kag. Kaya po ako, believe po ako sa inyo. Sinasabi ng mga tao, lalo ng mga Ilonggo na nag-agaw ng mga lupa nyo noon, ito naman kasing gobyerno na ito eh, hindi inayos yung Homestead Act eh. Hindi inayos yung enforcement ng Homestead eh. Kaya tuloy nagagawan na sa lupa, di ba? Siyempre, the Ilonggos were encouraged to go from Iloilo to Mindanao to the land of promise, may homestead. Pagdating mo doon pala, doon na pala yung mga Moro. Di na ginaway, di ba? That's why sa una, pag Ilonggo ka, daw hindi ka mga amigo sa Moro. Pero sa lain na. Kaya ang Mindanao, mix-kla na mga tao. And all of us must cooperate, must support each other as fellow Filipinos. Because our country is in a crisis. Hindi ito masusolve. Naawa nga ako to kay VP Sara, magpipresidente siya, ganyan ang utang. 19 trillion. Every year ang bayad, 2 trillion. Tapos VAT sila ng VAT. Ayaw pa ni BBM i-suspend ang VAT sa gasolina, gasol. At excise tax sa gasolina, diesel, gasol. Ayaw. Kasi, ang inahabol nila, yung target nila doon, sa pangolekta ng tax, para mapasok nila sa unprogrammed funds sa national budget, yun ang unprogrammed funds, ang ginamit na ghost flood control project. Gagamitin niya na naman yung unprogrammed doon na budget, na wala pang pera yun, kaya unprogrammed ba, para doon na naman sa kanyang pagkakikitaan, kawatan, ginisi Bongbong. Numero 1 kakawatan. Hindi na ko na magtubang siya, kaya basi masumbagan ko sa. Kawatan numero 1. Daog niya pang amay niya sa pangawat. Amo na ang hambal ni Governor Chavit Singson. Talo mo pa ang tatay mo, boy! Talo pa niya si Ferdinand Marcos sa pagdanakaw eh. Siya 3 taon lang, inubos niya na tayo eh. May utang pa. 19 trillion. Saan mo kukunin yung mga eskwelahan? Saan mo kukunin yung mga hospital, health center, gamot? Saan mo kukunin yun?
kung lahat yun. Kailangan kasi by law, dapat babayad talaga ang Pilipinas ng 2 trillion a year. Yan ang inuhutot nila sa atin sa VAT. Sa buong Asya, tayo pinakamataas ang VAT. Kaya kung ako palarin ako ha, sa inyo pagpalangga, kung palarin ako, magsenador ako, kakasonta na ang VAT. Kaya ang VAT is an inequitable, unfair tax. Why? Because the poor pay VAT. Why don't they collect taxes from the rich? Why do they have to collect taxes from the poor? Bibili ka ng gatas sa supermarket, may VAT. Di ba? Bibili ka ng itlog, may VAT. Lahat may VAT. Tapos ngayon, gusto nila, Dani, yung small, medium business and enterprises, pati online, i-tax pa rin nila. Sino ba yung Secretary of Trade and Industry na yan na wala man yung dinaanan na negosyo na panalo, ha, Kate? Nilalagay ni Bongbong ang mga cabinet secretary niya na ang alam lang ay para paligayahin siya. Wow! Talagang kakampi ni BBM ang microphone dito. Pag yan ang kabinete mo, na ang focus nila ay para lumigaya, happy lagi ang presidente nila, ay walang mangyayari sa atin. Tingnan niyo ang karakter ni Vice President Sara. Does she look like a woman that will demand that you will make her happy? No. She will demand that all government officials will do their job competently and honestly. Does she look like a woman na ma-into-into mo kung sa Ilonggo pa? Ha? Walo ka mo sa into-into? Ano into-into? Oto-oto, bola-bola. Does she look like a woman na ma-into-into nyo? No. That's why they were wondering bakit si Rowena Guanzon in-appoint ni President Cory at 27 na mayor, anti-Marcos activist since I was 12 years old, my entire brothers and sisters, snap election, appointed mayor by President Cory, appointed COA commissioner by Pinoy, appointed COMELEC commissioner by Pinoy. Bakit ngayon nagsara Duterte? Bakit? Bakit kaya? Nakita nyo naman, di ba? Sino kaya pa dapat na iboto natin? Di ba ang tunay na oposisyon? Pwede ba yun magtunay na oposisyon sila, na sila mismo nakikinabang sila kay BBM? Nagpapa-appoint sila ng mga kapatid nila sa mataas ang sweldo? Kumukuha rin sila ng mga insertion sa budget nila? Sila ba ang oposisyon? Ang tunay na oposisyon, si Sara Duterte. That is why I declared na kung tatakbo akong senador, I am for Sara Duterte even if I run as an independent. Kailangan po ng bansa natin, hindi lamang reforma, kung hindi talagang malalim na pagbabago. Isa na dyan ang tax system natin. Pangalawa lamang ang tax system na susuriin natin at reforma. Una sa lahat, ang anti-corruption. Pumasa tayo ng mga anti-racketeering na batas. Ilagay mo na kahit paano, lumusot siya dan sa AMLA, lumusot siya dan sa laundering, hindi siya lulusot sa racketeering law. Sa Amerika, merong RICO law, RICO, racketeering. Kaya hindi nakakalusot ang mga racketeer sa Amerika. Hahabulin ka nila kahit sa ibang bansa mo nilagay ang pera. Kaya tayo po, ang hinihiling lang natin sa gobyerno natin ay wag nang nakawin yung pera natin dahil nagbabayad na tayo ng taxes, nagugutom na tayo. At ilagay naman po sa hustisya, sa social justice, at
health, social services ang tamang share ng ating taxes. Dahil doon lamang makakashare ng tama ang mga pobre. Because ang focus dire ang mga pobre. That is why alam ko itong One Bangsamoro, hindi lamang ito organisasyon na base sa relihiyon o sa inyong blood line ng pagkamoro. Ito rin po ay organisasyon para isulong ang anti-poverty na kailangan ng ating mga kapatid na makaraos na po sila sa kahirapan. Inshallah, harinawa, si BP Sara na po ang makaka-lead sa atin sa 2028. At sana po pagpalain siya ng mahal na Diyos ngayong kaarawan niya at maging malusog siya, ang pamilya niya ay maiwas sa disgrasya at sana po ay i-bless siya ng mahal na Panginoon. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat. All right, there you listen to Attorney Rowena Guanzon and her inspiring message, all right, and message of support for Bangsamoro Coalition for Sara Duterte. Parang isa lang yung takeaway ko sa sinabi niya, para bang let's put everything in its place. Huwag nating ilagay yung isang bagay dun sa hindi niya dapat kalalagyan. So para bang functional alignment ang sinusulong natin. Dapat pag naging presiding officer ka sa isang impeachment trial, yun yung sinasabi, dapat abogado. Kasi pag hindi abogadong umupo doon, questionable na yung magiging resulta nun. Diba? Yun lang naman yung pinaglalaban natin. So bakit pa nila pinipilit na palitan itong si SP Cayetano? Sino ba yung abogado sa kabila? I-bend na lang ang law. Okay. Kasabihan niya ng mga, I'm not lawyer, pero bend the law for some humanitarian reasons siguro. May mga time na kailangan nating i-bend the law for humanitarian reasons. Para hindi masyadong masakit. But most of the time, hindi ginagawa yung bend the law na yan. Talagang mauwi yan sa break the law. Alright? So sa ating pagpapatuloy, mga kabangsa na ba? Kakawalisyon. Parehas. Okay. Kung di ako nagkakamali, mayroong pinadala po ang ating mahal na Senator Robin Padilla. Kanyang representative, si Sir Abubakar Gonzales. Gonzaga. Sir Abubakar Gonzaga. Sir, if you're here, it's your time to shine. Okay. Palakpakan po natin ang representative ng ating Senator Robin Padilla. Si Sir Abubakar Gonzaga. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang aking pong amir, na si Senator Robin Padilla bilang kanyang political officer, ay nakikiisa po ako sa inyo sa aking personal na kapasidad. Ngunit pinapaabot po ni Senator Robin Padilla bilang inyong kapatid sa pananampalatayang Islam. Ako rin po ay balik Islam tulad ni Senator Robin Padilla. Sabi niya po sa kanyang mensahe, bagamat nakaabot na sa kanya ang paanyayang ito, 2 linggo ang nakakaraan, ay malalim niya po itong pinag-iisipan na kanyang daluhan. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon ay nakapanumpa na ang mga senador bilang mga judge, senator sa impeachment court. Dahil po ang itong pagtitipon na ito ay bilang pagsuporta sa ating Vice Presidente Inday Sara, hindi po malalagay po sa isang malalim na hukay ang ating kapatid sa pananampalataya. Kaya ay pinapaabot po niya ang kanyang salam sa ating mga kapatid
Assalamualaikum mula kay Senator Robin Padilla at sinabi niya, kapatid, hindi ako maaari makapunta dyan at nakonbin na ang impeachment court. Pakiparating ang aking salam at duwa at pasasalamat at alhamdulillah sa kapatiran sa pananampalatayang Islam. Mga kapatid, ako po ay tumatayo bilang isang kapwa niyong Muslim na kayo ay bisita namin dito sa Luzon dahil naghihitra kayo rito upang umalis sa katayuan ng Bangsamoro Land na nasa ilalim ng mahabang digmaan. Nawa, mga kapatid sa pananampalataya ay pag-ibayuhin natin ang ating pagkakaisa dito sa Bangsamoro communities outside BARM at ipaabot natin hanggang sa Mindanao ang pagkakaisang ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang bansa, tayo'y magkaisa sa liwanag ng kapayapaan, walang maiiwan. All right, so maraming salamat Brother Abu Bakar Gonzaga for that inspiring message of support, okay, on behalf of our very own Senator Robin Padilla. So at this juncture, ladies and gentlemen, we will now come to one of the highlights ng ating pagtitipon ngayon. Okay, ang mapakinggan ang isa sa ating mga panahong pandangal. But before that, I would like to call the attention of the President of One Bangsa, Sir Alan Balangi, to do the introduction. Siya na pong bahalang mag-introduce ng ating next na panahong pandangal. Ang bansa, May twist dun, ha? tayo'y magkaisa. Again, isang payapat, mapagpalayang hapon sa ating lahat. Para sa kaalaman ng lahat ng ating mga kapatid dito, si Manong Chavit po, kami ay nagkakilala noong year 2001. Manong, kung inyong natatandaan, noong nasa laban tayo ng pagpapatalsik ng isang tinaguriang berdugo ng Moro na si deposed President Erap Estrada noong 2001, yung issue ng Muslim Youth Foundation na kung saan sinasabi na napunta sa isang Muslim Foundation na napakalaking issue noon. Ito yung issue na naging dahilan kung bakit nagkaroon ng panawagan ng Erap resign, Atty. Guanzon. Kung ating natatandaan, sinabi ni Yolanda Ricaporte, siya yung treasurer ni Erap, na ang 200 million na waiting money ay napunta sa Muslim Youth Foundation. Ang inyong lingkod, ang kasalukuyang National President ng Muslim Student of the Philippines, kung saan ako ay napilitan tumayo, sumigaw sa kalsada upang ipaglaban yung isyung alam natin na hindi naman napunta sa mga Muslim. Ibig sabihin po, tayo ay ginawang panakipbutas lang. Kaya nung nandoon kami sa Senado, nandito yung aking mga classmate noon, nandoon yung mga kababaihan, tinanong ako ni late Senator Biason. Sabi niya, dahil kayo ay hindi naniniwala na nagkaroon ng isang Muslim Foundation, ano ngayon ang panawagan nyo kay Erap Estrada? Sabi ko, wala nang iba kung hindi dapat siya ay mag-resign. Kinabukasan, nabuo yung Erap Resign Movement. Doon po kami nagkakilala ni Manong dahil sa mga panahong yun, alam natin, isa si Manong sa mga nangunguna, malakas ang boses para sa pagpapatalasik sa isang berdugong Pangulo. Kaya ngayon, mapalad tayo na ang laban na ito, laban ng kasalukuyan, laban ng mga ordinaryong Pilipino, laban ng mga Bangsamoro, naririyan ang isang sandigan ng mga Muslim na pwede natin pagkatiwalaan. Inuulit ko, saan ka makakakita ng isang leader na hindi naman Muslim na magbibigay
ng 100 hectares na lupain para sa mga Muslim. Yan ay dapat natin tanawin ng utang na loob. Yan ay dapat natin ipagpugay sa isang Manong Chavit Singson. Nakita natin kanina yung imam na nagsasalita. Halos maluha siya doon sa kanyang pagpapasalamat at pagpupugay kay Manong. Dahil inuulit ko, wala kang makikitang, kahit sa aming mga Muslim, Manong, wala kang makikitang taong magbibigay ng lupain 100 hectares na pagpapatayuan ng Muslim schools, madrasa, pagpapatayuan ng moske, at paglalagyan ng makbara o yung tinatawag na Muslim cemetery. Kaya sa panahong ngayon, nais namin ipabot ang aming taus-puso at labis na pagpapasalamat sa iyo, Manong. Dahil iyan ay dapat namin tanawing utang na loob. Ngayon, pakinggan natin ang tinitingala natin, nag-iisang Manong Chavit Singson! Ang bansa, tayo'y magkaisa sa liwanag ng kapayapaan, walang maiiwan sa bawat hakbang, bitbit ang pag-asa, pagkakaisa at katanungan sa ating bansa. Magandang hapon po sa inyo lahat. At gusto ko lang unang-una maliwanagan lahat. Maraming salamat sa inyo na gusto akong tumakbong Vice President. Hindi po ako tatakbong Vice President. Baka tatakbo kong senador kung hindi matanggal yung bangag ngayon. Kung matanggal, baka hindi na ako tatakbo. Isa lang po ang salita ko. Hindi po ako marunong magsinungaling. Kaya yung mga iboto nyo, yung mga hindi marunong magsinungaling, lalong-lalo na yung mga pinagtatakpan nila mga magnanakaw, yun ang pinakamasama, magnanakaw na rin sila. So maliwanag po na salamat, hindi po ako tatakbong vice. Susuporta ako kay Inday Sara sa pagtakbo ko dahil sasamahan ko siya. At para lumakas ang loob nyo, ano bang ginagawa nila ngayon kay Vice President Sara? Pilit nilang kinakasuhan dahil wala silang may laban kay VP Inday Sara. Safe na safe po siya. Hindi siya matatanggal sa Senado o mapaparusahan dahil sa mga bagong bayani natin na 13 na senador. Pero wala na yung isa, kakasuhan nila dahil takot sila kasuhan dito sa atin. Magandang batas natin. Insulto yan sa mga justices natin. Dadali mo yung isang tao sa ibang bansa para silang bahala. Bakit? Mahina ba sila? O hindi marunong mga justices natin? Kaya hindi dapat, meron ako naka-record na pagsasalita ni Bongbong Marcos, ayaw niya yung ICC. Sinabi niya yun, ayaw niya ang ICC. Pero ginawa niya. Dahil si Tatay Digong ang unang nakapansin sa katiwalian sa GAA. Nung pinansin niya yun, yun na. Pinahuli na siya, walang warrant of arrest, pinili siya, kidnapping yun. Well, anyway, yun po ang ngayon po nangyayari sa ating bansa. Hindi nila matatanggal si Inday Sara para lumakas ang loob nyo. Kailangan nila 16 na boto. Saan sila kukuha ng 16 na boto? Kaya kako bayani at pagdasal natin ang mga bagong bayani ng 30 senador, 13 senators, tinanggalan na isa, 12 pa, 11 lang sila. Ang kailangan para i-convict si Inday Sara, mas kinakalukuhan yung mga sinasabi nila, 16. Saan sila magnanakaw ng 16? Eh yung 12 na titira, mas anong gawin sa amin, ikulong na kami lahat, hindi na sila babaliktad.
Kaya suportahan natin ngayon yung 12. Kinasuhan na lahat. Ako rin, kinasuhan ng palso. Abogado ni Atty. Wanson. Pinayalan ako ng plunder, available. Hindi naman ginagalaw dahil hindi totoo. So, kung gusto nila kulong, tuloy nila yun. Hindi totoo. Para lang masabi na may kaso ako. So, mga kapatid, kung ano man ang ginawa ko sa Region 1 para sa ating mga kapatid na Muslim, gagawin ko po sa lahat ng bansa para sa mga Muslim. So, tignan nyo ang nangyayari. Maliwanag na sila nagnanakaw sa kaban ng bayan. Ito lang masasabi ko, may abogado dito. Kung totoo ang ombudsman, nagsabi sila na kakasuhan namin si Speaker Martin Romualdez na tumatayo. 2 ang mastermind, yung nakawan ng bayan. Martin Romualdez at Marcos. So natuwa kami nung sinabi ng ombudsman, kakasuhan namin si Martin Romualdez. Sumagot si Martin Romualdez, hindi ako bababa mag-isa. Ang grabe corruption, public works and highways, at saka sa taas, executive, si Marcos. Tinuturo niya. So nung nagsalita, tahimik ang ombudsman, tahimik ang Martin, tahimik si Marcos. Dahil kung ituro niya, kasuhan nila si Martin, eto kasama ko. Dahil sila 2 ang mastermind. So ang liwanag. Sila na nagdakaw, sila pa nagbibintang. Anong gobyerno ito? Wala nang batas. Wala na. Ngayon, gusto nila agawin yung Senado ulit, kinakasuhan lahat. Sinabi, basta bumoto kayo sa amin, kumampi kayo, hindi kayo makakasuhan. Nung kumampi sila sa katotohanan, kinasuhan kagad sila, dami nila kinasuhan. So maliwanag mga kaibigan na sila, walang iba, ang may kagagawan nitong malaking nakawan ng bayan. Pera ng bayan. Matagal ko nang sinasabi, imbestigahan nyo sa distrito o probinsya ni Bongbong Marcos. Pupunta sila, isa lang tinignan, wala. Siya nag-appoint yung pupunta ron eh. Ngayon, sabi naman dahil alam ko, nung araw si Senator Lacson, bilib ako. At fighter yan. Kaya ako binuto rin. Asan na yung imbitasyon niya? Pakita ko sa... Ito imbitasyon niya sa akin dahil alam ko na totoo. Nagpunta ako sa kanya dahil nagsalita siya na ang nangyayari sa ating bansa ay, tawag niya ay flooded gates of corruption and flooded gates of hell. Yan, magsasalita na ako. Bukang, nung nagpunta ako doon sa kanya, gusto ko tumulong para malaman nyo ang katotohanan. Pwede, sabi niya, pero isubmit mo yung affidavit. Ito yung invitasyon niya, hindi siya makapagsinungaling. Tinatanggap ako, nalalabas sa Senado sa April 14. April 7, ibigay mo yung affidavit mo. Bago ka namin ilabas sa 14. Pagpunta ko, ibigay mo sa September 7 hanggang 5 p.m. Nagpunta ako ng umaga, walang tao. Nagpunta ako sa Senado, papunta na ako doon, may dumating na sa bahay, same day, andito, kinakansela, umaga pa lang, kanselado na. Tapos sabi niya, hindi raw ako magbigay, ayaw ko raw magbigay ng affidavit. Andito ebidensya. Siya nag-cancel. Tapos siya nagsasabi ngayon na hindi ayaw ko mag-submit. Kaya kung takot sila dahil ayaw nila pinagtatakpan nila ang tunay na magnanakaw.
Hinihingi ko lang, ilabas ako doon, ayaw. Kinansela niya. Nagsisinungaling pa na, ngayon ko lang napatunayan na sinungaling na si Senator Lacson dahil siya nag-cancel ng September 7. Eh sabi niya, siya nag-imbita, dalhin mo sa September 7 hanggang 5 p.m. Alas 9 pala, kinansel na sa bahay. Dumating na sa bahay ng cancellation. Paano ko isasubmit? So yun po ang totoo. Hindi po ako marunong magsinungaling para malaman niyo lahat. So, ako ay nagpapasalamat sa inyo lahat at lahat ng mga nagsasalita, binabati ko kayong lahat. Dahil ang liwanag na ang nakawan ng bayan, kinakasuhan na nila lahat. Ito lang nakita ko na pinakamasamang presidente ng Pilipinas. Sila na nagnanakaw, sila pa nagbibintang. Bakit sila tahimik ngayon? Ang salita ng ombudsman. So, hindi totoo ang ombudsman. Bakit tumahimik? Kakasuhan namin. Ngayon, hindi na kinakasuhan si Martin Romualdez dahil ituturo niya si Bongbong Marcos. Maliwanag. Maliwanag pa sa buwan ang ginagawa nila. Kaya ako ay nagpapasalamat dahil patuloy tayo. Maraming umaayos, umaareglo sa akin. Hindi raw ako papahirapan. May pera ka naman, magbakasyon ka na lang. Kung hindi ka tatahimik, papahirapan kami lahat. Kako, pahirapan nyo na ako, patayin nyo na ako, hindi ko pwede mapagtakpan ng magnanakaw. So, awa ng Diyos, mananalo tayo. Awa ng Allah, mananalo po tayo ito dahil nasa atin ang katotohanan. Asahan nyo po. Asahan nyo po, napapasyalan ko kayong lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ang bansa, tayo'y magkaisa sa liwanag ng kapayapaan, walang maiiwan sa bawat hakbang, bitbit ang Alright, so sir, mari po kayo manatili sa entablado for a award, citation award. Alright, so again, palakpakan po natin ang ating Manong Chavit Singson dahil po sa kanyang napakagandang mensahe naman. Alright, so at this juncture, ladies and gentlemen, we take a moment to recognize an individual whose generosity and commitment have created meaningful opportunities for the Bangsamoro people. Today, we honor a distinguished leader, a philanthropist and advocate whose contribution reflects not only generosity but also a sincere desire to support the welfare of Bangsamoro communities. Now, in recognition of his invaluable contribution and his donation of 100 hectares of land intended to benefit the Bangsamoro people, the One Bangsamoro National Coalition for Sara Duterte proudly present this plaque of recognition and special commendation to Mr. Chavit Singson. I would like to call the attention of Vice Convener Edizimir Lumtan for the reading of citation. Certificate of Appreciation presented by the One Bangsamoro Movement and the One Bangsamoro National Coalition in profound gratitude and deepest admiration. The One Bangsamoro Movement and the One Bangsamoro National Coalition honors Governor Luis Manong Chavit Singson, a man whose heart knows no borders of faith or tribe, for his extraordinary charitable works that have uplifted Muslim communities across the nation. Most notably, through his selfless donation of 100 hectares of land in his own province, giving birth to a thriving Muslim community complete with a mosque for worship,
Yes, may we also request though the representative from the Bangsamoro coming from Region 1 to join with Manong and the One Bangsa from Ilocos Sur. Ang bangsa, tayo'y magkaisa. Sa liwanag ng kapayapaan. Pagkatapos po ng picture-picture, pwede pong bumalik tayo sa mga upuan kasi meron pong isang mahalagang panauhin na dumating at sasamahan tayo today. Kaisa't katanungan sa ating bansa. Ang bangsa, tayo'y magkaisa. Sa liwanag ng kapayapaan, walang maiiwan sa bawat hakbang. Bitbit ang pag-asa, pagkakaisa't katanungan sa ating bansa. Patapusin lang po natin siguro yung huling picture-picture. Mamaya na po yung iba. Oo, papuin po muna natin si Manong Chavit. Maaari po ba nating pagbigyan para makapagpatuloy po tayo ng ating programa? Brothers and sisters, makikisuyo po. Balik po muna tayo sa ating mga upuan. All right, so there you go, ladies and gentlemen. Again, let's all give a round of applause sa ating Mang Chavit Singson.